Dear Kuya Roms, Honorio na lang ang itawag ninyo sa akin. Madalas din akong nakasubaybay sa inyong channel. Meron din akong naitatabing kwento kuya. Isa sa mga karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimutan. Mahigit 60 na ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Nang mga panahon na yon ay nag-aasikaso na lamang kami ni Mrs. ng aming negosyo na isang grocery store. Kaming dalawa na lamang ni Mrs. dahil ang aming mga anak ay may kanya-kanya ng pamilya at malayo na sila sa amin. Masaya naman kami ng aking asawa dahil paminsan-minsan ay dinadalaw naman kami ng aming mga anak at mga apo. Pagdating sa usaping S ay hindi na kami pareho aktibo pa. Magmula pa noong nasa edad 50 na ako. Dahil sa dinapuan ako ng isang karamdaman at naapektuhan ng aking pagkalalaki. Dahil sa iniinom kong mga maintenance na mga gamot. Pero hindi alam ni Mrs. na may mga oras na gustong gusto ng isipan ko pero ayaw na talaga ng katawan ko. Naiinis ako minsan dahil hindi ko na magawa ang mga bagay na yon, kuya. Pero pilit ko itong nilalabanan hanggang sa matanggap ko na hindi na talaga tatayo ang sundalo ko para lumaban. Halos katabi lamang ng bahay namin ang aming negosyo. Matagal na ito sa amin at ito ang nagpaganda ng aming buhay. At napagtapos namin ang aming 3 mga anak. Hanggang isang araw ay nangailangan kami ng dagdag na tao. Kaya tumanggap kami ng mga aplikante. 3 babae ang aming kailangan. Kaagad nga ay may 5 mga aplikanteng dumating sa aming opisina. Kami na mismo ni Mrs. ang nag-interview at kumilatis. Napansin ko kaagad ang isang aplikante. Iba ang dating niya sa akin. Ang mas nakakagulat ay biglang tumayo ang armas ko nang lumapit siya sa akin para iibot ang kanyang biodata. Sa muling pagkakataon, mula sa mahabang panahon ay muling tumikas ang aking sundalo. Kaya natuwa ako. Ang babaeng tinutukoy ko, Kuya Roms, ay si Hazel, 29 years old, may asawa at 2 anak. Simple lamang siya pero napakalakas ng dating niya sa akin. Maganda kasi ang kanyang katawan. Pero nagulat ako nang hindi siya tanggapin ng aking asawa. Nakita ko kung gaano nalungkot si Hazel. Halos umiyak siya nang lumabas na sa aming opisina. Wala akong nagawa kundi sundan na lamang siya ng tingin dahil ayokong mag-away kami ng aking asawa. Nalungkot din syempre ako. Kaya kinagabihan ay muli kong sinilip ang biodata ni Hazel, Kuya Roms. Nag-text ako sa numerong nakasulat dito. Hindi siya nag-reply. Muli kong inulit ang pag-text kay Hazel, Kuya Roms. At sa pagkakataong ito ay sinabi ko na ako si Honorio at ang may-ari ng grocery na inaplayan niya. Dito ay sumagot na si Hazel. Bakit po kayo nag-text? Kailangan mo pa ba ng trabaho? Tanong ko kay Hazel. Oo naman po. Tatanggapin niyo daw po ba ako? Kaagad niyang sagot. May gusto akong ipatrabaho kay Hazel kaya lang baka magulat siya. Kaya hindi ko muna siya binigla. Dito ay nagtanong-tanong muna ako sa kanya ng tungkol sa ibang mga detalye ng personal na buhay niya. Dito ay maayos namang nagkwento siya sa akin, Kuya Roms. 2 taon pa lamang daw sila dito sa lugar namin. Isang karpentero ang kanyang asawa. Masipag naman pero hindi talaga maiwasan ang pagkahilig nito sa alak. Kung kaya ay baon na sila sa utang. Nahihirapan na daw siya dahil nag-aaral na ang kanilang mga anak. Malaki na rin ang gastos nila sa pang-araw-araw. Ito ang dahilan kung kaya gusto niyang magtrabaho. Dito ay naglakas loob na akong alukin si Hazel ng trabahong gusto ko.
Magtrabaho ka sa akin, Hazel. Malaki ipapasahod ko sa'yo. Ano ho bang klaseng trabaho ang ipapagawa ninyo sa akin? Tanong niya. Paligayahin mo lang ako, Hazel. Habang sinasabi ko nga mga salitang ito ay nagagalit na ng gusto ang aking alaga. Nakahanda na sa isang kaldagan, kuya. Pero hindi na sumagot pa si Hazel hanggang sa makatulog na nga ako, Kuya Roms. Kinabukasan ay naging abala na ako sa aming opisina. Hanggang napansin ko na may nag-text sa CP ko. Nang tingnan ko ay si Hazel pala. Pumayag siya sa aking alok sa kanya. Tuwang-tuwa naman ako, Kuya Roms. Sir, papayag na po ako sa trabahong inaalok mo sa akin. Magkano po ba sweldo? Tanong niya sa akin. Ipinaliwanag ko naman ang lahat sa kanya at naintindihan naman niya. Kaya nagkasundo kami ni Hazel. Magkita tayo, Hazel. Sumunod na araw ay nagkita kami sa labas ni Hazel. Ang ganda niya, kuya. Kagaya pa rin noong una ko siyang nakita. Lalo na at mas nagpaganda siya ngayon. Tumuloy kami sa isang pribadong kwarto ni Hazel. Wala akong nakitang pagdadalawang isip mula sa kanya. Kaya lalo ako nanggigil. Sa loob ng mahabang panahon na hindi ko nagagamit ang aking sandata ay napapalaban ngayon sa kaldagan. Nang matapos kami ay nag-shower na si Hazel. Naiwanan niya ang kanyang cellphone. Hindi ko naman sadya na mabasa ang palitan nila ng mensahe ng kanyang asawa. Natanggap ako sa trabaho, love. Chat ni Hazel sa kanyang asawa. Kanina lang bago kami magkaldagan. Mabuti naman kung ganon. Kahit papaano, hindi na tayo mahirapan. Hayaan mo, babawas-bawasan ko na ang pag-inom ko ng alak. Ang sagot naman ng asawa ni Hazel. Hindi ako makapaniwala na tila ba bumalik sa dati ang matikas kong armas. Kagaya noong kabataan ko, kaya lalo kong natuwa kay Hazel. Bago kami lumabas ay umisa pa muli ako. Pagkatapos ay inabot ko na sa kanya ang pera. Katumbas yun ng sweldo ng isang trabahador sa loob ng isang kinsenas. Sir, ang laki po nito. Tanong niya sa akin, yan ang sweldo mo sa loob ng isang kinsenas. Basta araw-araw ka lang papasok. May day off ka rin naman para may time ka sa pamilya mo. Salita ko sa magandang misis ng karpintero. 8 oras din kaming nagsama ni Hazel bago kami umuwi. Kinabukasan nga ay muli na naman kaming nakita at muling nagpakaldag na naman si Hazel. Kinagabihan ay nagtaka ako kay misis. Mainit siya. Mabuti na lang at muling tumayo ang sundalo ko kaya natuwa ang asawa ko. Napalaban na naman ang gusto kay misis. Araw-araw ay nagkikita kami ni Hazel. Mabuti naman at pinapayagan ako ng aking asawa na lumabas. May mga oras din na nauuna na akong umuwi kay Hazel. Siya naman ay binubuo niya 8 oras bago umuwi para hindi makahalata ang kanyang asawa. Makalipas pa ang ilang mga buwan, napapansin ko na naging maluho at magastos na siya. Hindi rin kasi maikakaila na gumanda ang kanilang buhay. Hanggang sa kinausap ko na si Hazel. Alam mo, Haze, wala namang problema sa akin ang pera. Kaya lang nangihinayang ako sa ibinabayad natin sa hotel. Naisip ko na kumuha na lamang ng isang apartment katumbas ng halaga sa upa noon sa isang buwan ang halaga ng 8 oras sa hotel. Mag-open ka ng account sa bangko para makapag-ipon ka. Tutulungan kita kung sakaling may mangyari sa akin. May pera kang magagamit, gawin mong puhunan sa isang negosyo. Salita ko. Yun na nga ang ginawa namin ni Hazel, Kuya Roms. Araw-araw siyang pumupunta sa apartment na kinuha ko para sa amin dalawa at regular ko rin siyang pinupuntahan para mapaligaya niya ako. Walang alam ang misis ko sa kalokohan ko.
Habang lumilipas ang panahon ay tila nauhulog ang loob ko kay Hazel dahil napakabait niya. Pero pilit ko yon nilalabanan. Minahal ko na lamang siya bilang isang kapwa-tao. Masaya ako kapag kasama ko siya. Nakakahalata ng asawa ko, Sir Honorio. Nagtatanong siya kung saan ako nagtatrabaho, ba't daw ang laki ng pera ko lagi. Basta gumawa ka na lang ng kwento. Huwag ka magpapahalata. Sagot ko kay Hazel. Makalipas pa ang isang taon ay malaki na rin ang naipon namin ni Hazel. Naramdaman ko na rin na humihina na rin ang aking katawan. Kaya kinausap ko na rin si Hazel tungkol sa katayuan ng kalusugan ko. Hanggang sa isang araw, hindi siya dumating sa apartment namin. Kaya sobra ako nalungkot. Masaya na sana ako kung makikita ko lamang sana siya kahit walang kaldagan na magaganap sa amin. Isang linggo ang lumipas ay walang paramdam si Hazel sa akin. Hanggang may nag-reply sa text ko. Ang asawa niya sumagot sa mga text ko sa kanya. Hoy, tanda. Tigilan mo na asawa ko, hindi ako papayag na isang katulad mo ang ipapalit niya sa akin. Nakaramdam ako ng hiya sa akin sarili. Baka nasira ko na ang pamilya ni Hazel. Kaagad ako nagpunta sa bangko para withdrawin ang pera para maibigay kay Hazel. Medyo malaki na rin, umabot halos ng 500,000. Pero hindi ko ito ma-withdraw dahil joint account namin ito ni Hazel. Kailangan niyang malaman na ma-withdraw ko ang pera. Pero hindi ko alam kung nasaan si Hazel, hindi siya nagpaparamdam sa akin. Pumirma na lamang ako na anumang oras na magpunta si Hazel sa bangko ay pwede na niya ma-withdraw lahat ng pera. Hanggang isang araw habang ako ay nasa opisina, bigla na lamang nanghina ang aking katawan. Kasunod ay ang pagdilim ng paligid. Nagising na lamang ako sa ospital na. Inatake na pala ako ng aking sakit. Mabuti na lamang at hindi naging malala ang lagay ko. Ang akala ko ay katapusan ko na. Naging maayos naman ang kalagayan ko. Ang bilin lang ng doktor ay inumin ko lang ang mga gamot ko, mag-exercise, kumain ng tamang pagkain at huwag masyadong magpagod. Inamin ko na lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa aking asawa, Kuya Roms. Nasaktan siya, humingi ako ng tawad sa kanya. Alam ko na hindi niya kaagad ako mapatawad. Hanggang sa dumating si Hazel sa ospital, dinalaw niya ako. Nang araw na yon ay wala si Mrs. kaya nakapag-usap kami. Humingi ako ng tawad sa kanya. Ayon sa kanya ay naghiwalay daw sila ng kanyang asawa. Magmula daw kasi nang matuklasan niya ang tungkol sa amin dalawa ay naging palainom lalo ito. Hanggang sa naghiwalay na nga sila. Sinabi ko na rin kay Hazel na anumang oras ay pwede na siyang magpunta sa bangko para i-withdraw ang pera. Hanggang dito na lang, Kuya Roms, ang aking kwento. Honorio.